Huwag tay! Parang awa nyo na! Huwag yan! Ang sigaw ni Raisa ay bumasag sa katahimikan ng gabi, pero wala itong binatbat sa ingay ng pagkabasag ng kanyang alkansya sa malamig na semento. Ang mga barya, ang mga gusot na papel na pera, dugo at pawis niya sa 3 buwang paglalaba ay nagkalat sa sahig parang mga pira-pirasong pangarap na nadurog. Dali-daling dumapa si Raisa. Pilit na tinatakpan ng kanyang katawan ang mga nagkalat na pera, pero isang marahas na kamay ang humablot sa kanyang buhok at puwersahan siyang hinila patalikod. Si Totong, ang kanyang ama, na ang mga matay mapula sa kalasingan at pagkauhaw sa sugal. Bitiwan mo ako, hayop kayo. Panggamot yan ni Jomar. Mamamatay ang kapatid ko kapag kinuha niyo yan. Sigaw ni Raisa. Basag ang boses sa pag-iyak, pero ngumisi lang si Totong. Ang amoy ng murang alak ay sumampal sa mukha ng kanyang anak. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Raisa. Tumagilid ang mukha niya at nalasahan niya agad ang mapait na dugo sa gilid ng kanyang labi. Anak ka ng demonyo! Nanggigil na sigaw ni Totong. Sinong tinatawag mong hayop? Ako ang tatay mo. Utang mo sa akin ang buhay mo. Kung wala ako, wala kang karapatang huminga sa mundong ito. Si Luz Viminda, ang kanyang ina, ay walang ginawa, kundi magkandara pa sa pagpulot ng mga pera sa sahig. Isiniksik niya ang mga ito sa kanyang bulsa habang nagbibitaw ng masasakit na salita. Tama na ang drama, Raisa. Ang dami mong satsat. Babawin din naman namin to sa sabungan mamaya. Kapag nanalo ang tatay mo, dodoblehin pa namin yung pera ng kapatid mo. Pasalamat ka pa nga. Paano nasisikmura ng isang ina na sabihin niyon habang ang bunsong anak niya ay nangingisay sa luma at sira-sirang banig sa sulok? Pinanood ni Raisa ang dalawa, ang mga taong tinatawag ng lipunan na magulang na nagbubunyi sa perang nakuha nila mula sa kanyang paghihirap. Ang lamig na gumapang sa kanyang likod ay hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa malupit na katotohanan. Para sa kanila, mas mahalaga ang sabong kaysa sa buhay ni Jomar. Hinila na ni Luz si Totong palabas. Iniwan ang kanilang anak na lugmok sa gitna ng mga bubog. Alis na tayo. Baka magsara pa ang Kristo. Ang halakhak nila ay unti-unting nawala. Sumabay sa ingay ng ulan na nagsisimula nang bumagsak sa yero. Wala nang lakas si Raisa para humabol. Gumapang siya sa sahig, nanginginig na pinulot ang bawat barya ng 20 centavo na naiwan. 1 piso, 2 piso. Kulang pa para sa isang banig ng gamot. Biglang may narinig siyang ungol mula sa sulok. Ate Ray, masakit. Jomar, kumari pa si Raisa papunta sa kapatid. Ang 10 taong gulang na si Jomar ay nakadukwang, tirik ang mata, at bumubula ang bibig. Dengue, nasa kritikal na kondisyon na siya. Ang katawan ng bata ay parang baga sa init. Jomar, lumaban ka bunso. Huwag mong iiwan si ate. Tarantang tinapik-tapik ni Raisa ang pisngi nito, pero walang reaksyon ang bata. Walang inaksayang oras, binuhat ni Raisa ang mabigat na katawan ng kapatid sa kanyang likod. Tumakbo siya palabas, sugod sa malakas na ulan ng tondo. Talsik ang putik sa kanyang binti, humahampas ang ulan sa mukha, pero wala siyang naramdaman kundi ang mahinang tibok ng puso ni Jomar sa kanyang likuran. 3 kilometro ang layo ng pampublikong ospital. Tumakbo si Raisa na parang baliw, walang tigil ang dasal, kahit na ang kanyang tsinelas ay pudpud na at dumudulas sa kalsada. Tulong! Tulungan niyo kami! Parang awa niyo na! Sigaw niya pagpasok sa emergency room. Tiningnan lang ng nurse ang basang-basa at maputik na magkapatid. May halong awa, pero mas nangingibabaw ang pagwawalang bahala. Hindi siya tumawag ng doktor. Sa halip ay itinuro ang cashier. Miss, may deposit ba kayo? Puno ang ward ngayon. Kung walang pang down payment, hindi namin maia-admit ang pasyente.
policy lang po. Ang mga salitang iyon ay parang punyal na tumarak sa puso ni Raisa. Inihiga niya si Jomar sa stretcher, nanginginig ang kamay na dumukot sa bulsa para ilabas ang ilang barya na may bahid pa ng kanyang dugo. Miss, parang awa niyo na. Ito lang ang meron ako. Ninakaw ng tatay ko ang ipon ko. Pero babayaran ko kayo. Kahit maglaba ako dito, kahit maglinis ako ng inidoro, gamutin niyo lang ang kapatid ko. Bumuntong hininga ang nurse at umiling. Hindi pwede yan, miss. Charity ward is full. Dalhin mo na lang sa iba. Napaluhod si Raisa sa gitna ng malamig na hallway ng ospital. Ang amoy ng alkohol ay nakakasulasok. Niyakap niya ng mahigpit ang nanlalamig na kamay ni Jomar at yumuko. Bakit napakalupit ang tadhana? Bakit ang mga masasamang tulad ng magulang niya ay buhay na buhay? Samantalang ang inosente niyang kapatid ay mamamatay ng dahil lang sa kahirapan. Tamang-tama naman na dumaan ang isang matandang doktor. Nakita niya ang sitwasyon at huminto. Agad niyang chinek si Jomar at nagbago ang timpla ng mukha niya. Naku, dengue shock syndrome na to. Kailangan niya ng blood transfusion at ICU ngayon din. Kung hindi, baka hindi na siya aabuti ng umaga. Napatingala si Raisa, may munting pag-asa sa kanyang mga mata. Doc, gawin niyo na po. Parang awa niyo na. Tiningnan siya ng doktor ng may habag, pero ang boses nito ay may dalang panibagong sentensya. Pero miss, kailangan natin ng gamot at dugo. Ang operasyon at ICU, aabutin ng humigit kumulang 100,000 piso. Kailangan niyo magbayad ng kahit kalahati ngayon para mailabas ang gamot sa pharmacy. 100,000 piso. Umalingaw-ngaw ang numerong iyon. Sa utak ni Raisa, parang pagsabog. 100,000. Buong buhay niya, hindi pa siya nakahawak ng ganoon kalaking halaga. Tinignan niya ang namumutlang mukha ni Jomar. Ang paghinga ng bata ay pahina na ng pahina. Nauubos na ang oras. Dahan-dahang tumayo si Raisa. Tuyo na ang kanyang mga luha, napalitan ng tingin na blangko pero matalim at desidido. Kinapa niya sa kanyang basang bulsa ang isang lukot na calling card na muntik na niyang itapon noong nakaraang linggo. Ang card ng mayamang lalaki na laging nakatingin sa kanya tuwing nagde-deliver siya ng labada. Don Armando Villar. Naalala niya ang tingin nito. Hindi bastos, hindi manyak tulad ng mga tambay sa kanto, kundi tingin ng isang taong malungkot na naghahanap ng makakapitan. Sinabi nito noon, kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo ako. Kaya kong baguhin ang buhay mo. Hinawakan ng mahigpit ni Raisa ang calling card. Dangal? Prinsipyo? Hindi niyan maililigtas si Jomar. Humarap siya sa nurse, hindi na nanginginig ang boses, kundi kasing lamig ng bakal. Bigyan niyo ako ng 1 oras, dadalhin ko ang pera. Lumabas siya ng ospital. Sumugod ulit sa dilim at ulan. Pero sa pagkakataong ito, hindi na nagdarasal si Raisa sa Diyos. Ngayong gabi, para iligtas ang kapatid niya, handa siyang makipagsundo sa demonyo. Nakatayo si Raisa sa harap ng dambuhalang gate ng Villar Mansion. Sa gitna ng malakas na ulan, ang mansyon ay mukhang isang kastilyo na hindi maabot ng isang tulad niya. Nanginginig ang kanyang tuhod, hindi lang sa ginaw, kundi sa takot. Handa na ba talaga siyang ibenta ang sarili niya? Pero naisip niya ang mukha ni Jomar na nangingisay sa sakit. Humigpit ang hawak niya sa bakal na rehas. Pinindot niya ang doorbell ng paulit-ulit. Pagbukas ng gate, sinalubong siya ng gulat na gwardya, pero hindi na nagpaligoy-ligoy si Raisa. Ipinakita niya ang calling card. Basa na ito at halos burado na ang tinta. Pero ito ang kanyang tanging pasaporte. Ilang minuto pa ang lumipas, nasa loob na siya ng mansyon. Ang sahig ay gawa sa marmol, na mas makinis pa sa balat ng sanggol. Ang chandelier sa itaas ay kumikinang parang mga bituin. Pero si Raisa, siya ay isang basahan na tumutulo ang maruming tubig ulan sa mamahaling carpet. Hiyang-hiya siya, pero nilunok niya ang kanyang pride. Bumukas ang pinto ng study room. Pumasok si Don Armando
Nakapambahay ito pero mukhang disente. Amoy mamahaling pabango. Hindi tulad ng tatay niya na laging amoy alak at sigarilyo. Napatigil si Armando nang makita ang itsura ni Raisa. Basang-basa, nanginginig, at namumutla. "Sir," garalgal na boses ni Raisa. "Sir, nandito ako dahil sa offer nyo. Kailangan ko ng pera. 100,000. Ngayon din." Diretsahan. Walang paligoy-ligoy. Inasahan ni Raisa na tatawanan siya nito. O kaya ay titingnan siya ng may pagnanasa tulad ng ibang lalaki na nag-aabang sa kanya sa kanto. Inasahan niyang sasabihin nito, "Hubarin mo ang damit mo." Pero hindi iyon ang nangyari. Kumunot ang noo ni Armando. Hindi siya lumapit para hawakan si Raisa. Sa halip, kumuha siya ng makapal na tuwalya mula sa sofa at iniabot ito sa dalaga. "Patuyuin mo muna ang sarili mo, Hija. Magkakasakit ka niyan." Natigilan si Raisa. Kinuha niya ang tuwalya, nanginginig ang mga kamay. Ito ang unang pagkakataon na may nag-alala sa kanya bago pag-usapan ng pera. Sa bahay nila, bago siya pakainin, kailangan muna niyang maglaba o magmasahe sa tatay niya. Dito, sa harap ng isang estranghero, inuna pa ang kalusugan niya kaysa sa negosyo, pero bumalik sa isip niya ang mukha ni Jomar. Walang oras para sa awa. "Sir, salamat po. Pero wala na po akong oras," mabilis na sabi ni Raisa. Halos hindi makahinga. "Nasa ospital ang kapatid ko. Dengue shock syndrome. Mamamatay siya kapag hindi ako nakabayad ng deposit ngayon. Sir, gagawin ko ang lahat. Magiging katulong niyo ako habang buhay. Kahit walang sweldo, pakainin niyo lang po kami ng mga kapatid ko. Sapat na." Umiling si Armando. Lumapit siya sa kanyang mesa at may kinuha. Isang tasa ng mainit na tsokolate na kani-kanina lang dinala ng katulong. Iniabot niya ito kay Raisa. "Inumin mo muna to. Pampakalma." Pagkatapos ay tumitig siya ng diretso sa mga mata ni Raisa. Ang tingin niya ay seryoso. Parang isang negosyante na nag-aalok ng deal, pero may halong lungkot. "Hindi ko kailangan ng katulong, Raisa. Marami na ako niyan. Ang kailangan ko ay kasama, isang asawa." Muntik nang mabitawan ni Raisa ang tasa. Nanlaki ang mga mata niya. "Aasawa? Pero sir, langit at lupa po tayo. At matanda na kayo para sa akin. Halos kaedad niyo na ang tatay ko." "Alam ko." Mapait ng ngiti ni Armando. "Biyudo ako, Raisa. Malaki ang bahay na ito pero napakatahimik. Nakikita kita sa labas kung paano mo alagaan ang mga kapatid mo kahit tinitipid ka ng mga magulang mo. Nakikita ko ang tiyaga mo. Kailangan ko ng mag-aalaga sa akin. Hindi dahil binabayaran ko, kundi dahil kailangan natin ang isa't isa." Huminga ng malalim si Armando. Inilatag ang kanyang mga baraha. "Ito ang offer ko. Pakakasalan kita. Babayaran ko ang operasyon ng kapatid mo ngayon din. Pag-aaralin ko silang dalawa sa private school. Ibibigay ko sa inyo ang buhay na hindi maibibigay ng mga magulang mo. Hinding-hindi na kayo magugutom." Parang musika sa pandinig ni Raisa ang mga pangakong yon. Ligtas si Jomar. Makakapag-aral si Nerissa. Pero alam niyang walang libre sa mundo. "Ano pong kapalit, sir?" Tumigas ang mukha ni Armando. Nawala ang awa sa mga mata niya at napalitan ng isang matinding utos. "May isa akong kondisyon. Iwan mo ang mga magulang mo. Putulin mo ang ugnayan sa kanila. Sila ang lason sa buhay mo, Raisa. Hindi ko hahayaan na sirain nila ang tahimik na buhay na gusto ko. Kapag pumasok ka sa gate na ito bilang asawa ko, hindi ka na babalik sa kanila. Kahit kailan." Napalunok si Raisa. Iiwan ang mga magulang, ang mga taong nagluwal sa kanya. Sa kultura nila, utang na loob ang buhay sa magulang. Pero naalala niya ang sampal ng tatay niya kanina. Naalala niya ang pagtawa ng nanay niya habang namumulot ng barya sa sahig. Sila ang pumatay sa pag-asa niya. Sila ang dahilan kung bakit nag-aagaw buhay si Jomar ngayon. Isang desisyon,
1 segundo. Ibinaba ni Raisa ang tasa. Tumingin siya kay Armando. Walang luha, puro desisyon. Ang Raisa na mahina ay naiwan na sa ulan. Opo, sir. Pumapayag ako. Pakasalan niyo ako. Hindi na nagsalita si Armando. Wala nang drama. Kinuha niya agad ang telepono sa mesa at nagdial. Hello, Director Cruz. Si Armando Villarito. May pasyente dyan sa ER. Jomar de la Peña. Oo, ako ang sasagot ng lahat. Ilipat niyo sa private suite at simulan niyo na ang operasyon. Ngayon din, ipadala niyo ang bill sa opisina ko. Binaba niya ang telepono at tumingin kay Raisa. Ligtas na ang kapatid mo. Bukas na bukas din, magpapakasal tayo sa Huwes. Napaupo si Raisa sa malambot na sofa, nangihina sa relief. Ligtas na si Jomar. Tapos na ang hirap. Pero sa anong kapalit? Naging asawa siya ng isang estranghero. Naging bilanggo siya ng isang gintong hawla. Samantala, sa ospital, dumating sina Luz at Totong, basang-basa at amoy alak pa rin. Nagwawala sila sa lobby. Nasaan ang anak namin? Yung Jomar de la Peña. Baka pinabayaan nyo ng mamatay ang bata dahil wala kaming pera, ha? Sigaw ni Luz, gumagawa ng eksena para makahingi ng awa o pera sa mga tao. Lumapit ang head nurse, pero sa halip na tarayan sila, magalang itong yumuko. Mr. and Mrs. de la Peña, nasa VIP suite na po ang anak nyo. Nasa kalagitnaan na po ng blood transfusion. Sagot na po lahat ni Don Armando Villar. Natigilan si Totong. Nanlaki ang mga mata ni Luz. Don Armando, yung may-ari ng subdivision? Bulong ni Totong, biglang nawala ang lasing. Nagkatinginan ang mag-asawa. Isang demonyong ngiti ang gumuhit sa labi ni Luz. Aba, Totong, mukhang tumama tayo sa loto. Ang magaling mong anak. Nakabingwit ng balyena. Tumawa sila ng mahina. Isang tawang nakakapanindig balahibo. Hindi nila alam na ibinaon na sila ni Raisa sa limot. Ang alam lang nila. Mula ngayon, may bago na silang ATM machine. Isang simpleng civil wedding. Walang magarbong gown, walang mahabang entourage. Pumirma lang sila sa papel sa City Hall. At sa isang iglap, si Raisa de la Peña ay naging Mrs. Raisa Villar na. Pero ang tunay na seremonya ay hindi sa harap ng judge, kundi sa pagpasok nila sa Villar Mansion. Bumukas ang dambuhalang oakwood na pinto. Nanlaki ang mga mata ni na Jomar at ni Risa. Nakahawak sila ng mahigpit sa laylayan ng murang bestida ni Raisa. Ang loob ng bahay ay parang lobby ng isang 5-star hotel. May grand staircase na gawa sa mahogany, mga painting na mukhang mas mahal pa sa buhay nila, at aircon na napakalamig. Wow! Ate, bulong ni Risa. Para tayong nasa teleserye, dito na ba talaga tayo titira? Huwag kayong malikot. Saway ni Raisa ng pabulong. Pero maski siya ay nanginginig. Pakiramdam niya ay isa siyang magnanakaw na nakapasok sa palasyo at anumang oras ay huhulihin. Welcome home! Nakangiting sabi ni Armando. Hinawakan niya ang balikat ni Raisa para pakalmahin ito. Huwag kang matakot. Bahay mo na rin ito. Pero bago pa makasagot si Raisa, isang matalim na tunog ng takong ang umalingaw-ngaw mula sa hagdanan. Klak, klak, klak. Bumaba ang isang babaeng nasa mid-50s. Balot na balot ng alahas, nakasilk na pambahay, at ang mukha ay sementado ng makapal na makeup. Ito si Miranda, ang nakababatang kapatid ni Armando. Ang tingin niya kay Raisa ay hindi pagbati, kundi isang pagsusuri. Tinignan niya si Raisa mula ulo hanggang paa, na parang tinitingnan niya ang isang ipis na nakapasok sa sala. So, ang boses ni Miranda ay matinis at puno ng pangungutya. Ito na pala ang investment mo, kuya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Inikutan niya si Raisa. Raisa, di ba? Galing Tondo? Amoy na amoy ko ang estero kahit bagong ligo ka. Miranda, saway ni Armando. Tumigas ang boses. Igalang mo ang asawa ko. Siya na ang bagong may bahay dito. Tumawa ng mapakla si Miranda. May bahay?
O baka naman may bayad? Kuya, huwag kang magbulag-bulagan. Alam nating lahat kung bakit nandito ang babaeng yan at ang mga abit niya. Tiningnan niya sina Jomar at ni Risa ng pandirian. Mukhang mga gutom. Siguraduhin niyong naligo yang mga yan bago umupo sa sofa ko. Baka kumapit ang libag sa imported leather. Yumuko si Raisa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang ipagtanggol ang mga kapatid niya. Pero pinigilan niya ang sarili. Hawak ni Miranda ang kapangyarihan dito. Siya ay bisita lang na may singsing. Pagpasensyahan niyo na po, mahinang sabi ni Raisa. Humigpit ang hawak sa kamay ni Jomar. Lilinisin po namin ang sarili namin. Hindi sumagot si Miranda. Umirap lang ito at tumalikod. Pero bago umalis, nagbitaw ito ng huling salita sa mga katulong. Yaya Loring, ihanda ang dinner. Ilabas niyo yung mga lumang plato. Sayang naman kung mababasag nila ang mga porcelain. Sa hapagkainan, tahimik ang lahat. Ang tunog lang ng kubyertos ang maririnig. Napakaraming pagkain, lechon kawali, kare-kare, hipon. Para kina Jomar at ni Risa, ito na ang pinakamasarap na nakita nila. Pero hindi sila makakain ng maayos. Nakatitig si Miranda sa bawat subo nila. Binabantayan kung paano sila humawak ng tinidor. Dahan-dahan naman, sita ni Miranda kay Jomar nang mahulog nito ang isang butil ng kanin. Hindi tatakbo ang pagkain, halatang patay gutom. Nawalan ng gana si Raisa. Tiningnan niya ang mga kapatid. Alam niyang hindi sila busog, pero natatakot silang kumain. Pasimpleng kumuha si Raisa ng isang malaking hita ng manok. Tumingin siya sa kaliwat kanan. Nang makita niyang busy si Miranda sa pakikipag-usap sa cellphone, mabilis niyang binalot ang manok sa table napkin. Siniko niya si Risa sa ilalim ng mesa. Kunin mo to! Bulong ni Raisa. Halos hindi gumagalaw ang bibig. Itago mo sa bulsa mo. Kainin niyo mamaya sa kwarto kapag nagugutom kayo. Kinuha ni Risa ang mainit na manok. Ang mantika ay tumagos sa tissue. Pero parang ginto ito sa kanila. Ito ang golden moment ni Raisa. Kahit nasa palasyo na, ang instinct niya ay ate pa rin na takot magutom ang pamilya. Pagkatapos kumain, tumayo si Armando para sagutin ang tawag sa opisina. Naiwan si Raisa at Miranda sa sala. Habang nagliligpit ang mga katulong, lumapit si Miranda sa isang sulok at may tinawagan sa cellphone. Mahina ang boses niya, pero narinig ni Raisa ang ilang salita. Oo, attorney. Nandito na ang gold digger. Kailangan nating baguhin ang will ni Kuya. Hindi pwedeng mapunta sa basurang yan ang yaman ng mga Villar. Gawan mo ng paraan, bago pa mahuli ang lahat. Nanlamig si Raisa. Hindi pa man siya nakakapag-unpack ng gamit. May plano na agad na patalsikin siya. Lumapit si Raisa sa isang estante para tingnan ang isang magandang antique vase. Gusto lang niyang libangin ang sarili. Napakaganda ng mga disenyo nito. Kulay asul at ginto. Biglang sumulpot si Miranda sa likuran niya. Huwag mong hawakan yan. Mahal yan. Sigaw ni Miranda. Nagulat si Raisa. Sa gulat niya, napahakbang siya pabalik. Pero hindi niya nabitawan ang vase. Nakita niyang si Miranda mismo ang sumagi sa estante gamit ang siko nito. Crash! Bumagsak ang vase. Nabasag ito sa 1,000 piraso. Ang tunog ay parang pagsabog sa tahimik na mansyon. Napatakbo si Armando pabalik sa sala. Anong nangyari? Agad na nagbago ang mukha ni Miranda. Mula sa pagiging mataray, naging mukhang biktima siya. Tinuro niya si Raisa. Kuya, tignan mo ang ginawa ng asawa mo. Sinabihan ko lang na mag-ingat. Bigla niyang hinagis ang Ming Dynasty vase ni Mama. Sabi niya, luma na daw at pangit. Hindi po totoo yan. Depensa ni Raisa, nanginginig ang boses. Wala po akong sinabing ganon. Siya po ang aba at sinungaling pa. Sigaw ni Miranda, lumapit kay Armando at kumapit sa braso nito. Nakita niyo naman, di ba? Wala siyang modo. Pinapasok mo ang magnanakaw at eskandalosa sa pamamahay natin.
Tumingin si Armando sa basag na base, tapos kay Raisa na nangingilid ang luha. Ito ang unang gabi ni Raisa. Ito ang unang pagsubok. Sino ang paniniwalaan ni Armando? Ang kapatid niyang kasama niya buong buhay o ang asawang binili lang niya kaninang umaga? Nabalot ng nakabibinging katahimikan ng sala. Ang mga pira-pirasong porselana sa sahig ay parang mga ngipin ng halimaw na handang manakmal. Nakatayo si Miranda, taas noo, hinihintay ang pagsabog ng galit ng kanyang kuya. Sa isip niya, ito na ang katapusan ni Raisa. Siguradong palalayasin na ang dukhang ito. Si Raisa naman ay nakayuko. Nanginginig ang mga balikat. Hinihintay niya ang sigaw. Hinihintay niya ang sumbat na wala kang kwenta. O bayaran mo yan. Sanay na siya doon. Ganoon ang tatay niya. Ganoon ang mundo sa kanya. Huminga ng malalim si Armando. Tumingin siya sa basag na vase, tapos kay Miranda, at huli kay Raisa na parang batang takot na takot mapalo. Yaya Loring, kalmadong tawag ni Armando. Walisin niyo ito. Nanlaki ang mata ni Miranda. Ano? Kuya, yun lang. Ming Dynasty vase yan. Milyon ang halaga niyan. Hindi mo man lang ba siya pagagalitan? Tignan mo, napaka-clumsy. Wala talagang breeding. Humarap si Armando sa kapatid niya. Ang boses niya ay mababa, pero may diin na nagpatahimik kay Miranda. Miranda, vase lang yan. Bagay lang yan. Pero ang asawa ko tao, hindi siya display na pwedeng palitan kapag nabsasa. Nagulat si Raisa. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Lumapit si Armando sa kanya. Sa halip na tingnan ang vase, hinawakan nito ang mga kamay ni Raisa at sinuri ang mga palad nito. Nasugatan ka ba? Tumalsik ba sa'yo ang bubog? Umiling si Raisa, hindi makapaniwala. Hindi po. Sir, Armando, pasensya na po. Babayaran ko po. Huwag mo nang isipin yun. Putol ni Armando. Akyat na tayo. Pagod ka na. Hayaan mo na si Miranda dyan. Hinawakan ni Armando ang kamay ni Raisa at inakay ito paakyat ng hagdan. Iniwan si Miranda na nakanganga at namumula sa galit sa ibaba. Ito ang unang beses na ipinagtanggol si Raisa. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang respeto. Sa master bedroom, napakalaki ng kwarto. Ang kama ay kasya yata ang 5 tao. Ang aircon ay tahimik pero ramdam na ramdam ang lamig. Para kay Raisa, ang kwartong ito ay nakakatakot. Ito ang kwarto kung saan sisingilin na ang kabayaran sa kontrata. Isinara ni Armando ang pinto. Napalunok si Raisa. Alam niya ang tungkulin ng isang asawa. Binayaran siya ng 100,000 pesos para sa operasyon ni Jomar. Binigyan sila ng bahay. Ngayon, kailangan na niyang ibigay ang katawan niya. Nanginginig ang mga daliri ni Raisa habang dahan-dahan niyang inaabot ang butones ng kanyang luma at kupas na blusa. Sir, mahina niyang sabi, nakapikit. Hinihintay ang bigat ng katawan ng lalaki. Handa na po ako. Ilang segundo ang lumipas. Walang lumapit. Walang humawak. Napadilat si Raisa nang maramdaman niyang may pumatong sa balikat niya. Hindi kamay, kundi isang makapal na kumot. Nakatayo si Armando. Sa harap niya, may hawak na unan. Raisa, malumanay na sabi ni Armando. Itigil mo yan. Papo? Pero, asawa niyo na po ako. Bayad na po kayo. Umiling si Armando. May lungkot sa mga mata nito. Hindi kita binili, Raisa. Pinakasalan kita. Magkaiba yon. Alam kong takot ka. Alam kong iniisip mo na para akong tatay mo o ibang lalaki, nagagamitin ka lang. Tumalikod si Armando at naglakad papunta sa mahabang sofa sa kabilang dulo ng kwarto. Inayos niya ang unan doon. Dito ako matutulog sa sofa. Sa kama ka. Malaki yan. Kasya kayo ng mga kapatid mo kung gusto mong tabihan sila. Hindi kita gagalawin hanggat hindi ka handa. Hanggat hindi mo nararamdaman na
ligtas ka sa akin. Humiga si Armando sa sofa at tinalikuran siya. Matulog ka na. Mahaba ang naging araw mo. Good night, Raisa. Nakatayo lang si Raisa sa gitna ng kwarto, yakap ang kumot. Ang puso niya na kanina ay kumakabog sa takot. Ngayon ay kumakabog sa isang bagong emosyon na hindi niya maipaliwanag. Humiga siya sa malambot na kama. Ang bango ng punda, ang lambot ng kutsyon. Mula sa kinalalagyan niya, tanaw niya ang mukha ni Armando na natutulog sa sofa. Payapa, walang kunot sa noo, walang amoy ng alak. Sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, natulog si Raisa nang walang pangamba na may mananakit sa kanya. Kinabukasan. Umaga. Nagising si Raisa sa amoy ng sinangag at kape. Wala na si Armando sa sofa. Pagbaba niya, nakabihis na ito ng suit, handa nang pumasok sa opisina. Si Miranda ay wala doon, mukhang nagkulong sa kwarto sa sama ng loob. Kumain ka na, bati ni Armando habang nagbabasa ng dyaryo. Lumapit si Raisa, medyo nahiya pa rin. Good morning po. May iniabot na envelope si Armando sa kanya. Makapal ito. Allowance niyo yan ngayong linggo. Sabi ni Armando nang hindi tumitingin, pero may ngiti sa labi. Bumili ka ng mga bagong damit para sa sarili mo at sa mga kapatid mo. I-enroll mo na rin sila sa St. Joseph Academy. Nakausap ko na ang principal doon. Binuksan ni Raisa ang envelope. Nanlaki ang mata niya. 5,000 piso. Sa tondo, 2 buwan na nilang budget ito. Sir, ang laki naman po nito. Hindi po namin kailangan ng ganito karami. Sapat na po yung pagkain. Ibinalik ni Armando ang dyaryo sa mesa at tumingin kay Raisa. Raisa, asawa na kita. Viyar ka na. Hindi ko hahayaang maglakad ang mga kapatid mo na butas ang sapatos. Gusto kong maranasan nila ang pagiging bata. Yung nag-aaral lang, hindi nag-iisip kung saan kukuha ng pangkain bukas. Tumayo si Armando at inayos ang kanyang kurbata. Aalis na ako. Ikaw na ang bahala dito sa bahay. At Raisa. Huminto siya sa may pinto. Kung may sasabihin man si Miranda, ipasok mo sa kanang tenga, ilabas mo sa kaliwa. Ako ang bahala sa kanya. Umalis na si Armando. Naiwan si Raisa na hawak ang envelope. Mainit pa ang kape sa mesa. Naramdaman niya ang pagtulo ng luha sa pisngi niya. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa relief. Agad siyang tumakbo sa kwarto ng mga kapatid niya. Jomar, Nerissa, bihis na kayo. Aalis tayo. Bibili tayo ng bagong uniform. Samantala, sa labas ng gate ng St. Joseph Academy, nakatayo ang isang lalaking nakasombrelo, nakasuot ng lumang jacket na maong. Nakamasid siya sa mga batang lumalabas ng school. Nang makita niya si Nerissa na tuwang-tuwang sinusukat ang bagong bag na binili ni Raisa sa tindahan sa tapat, napangisi ang lalaki. Kinuha niya ang kanyang cellphone at nag-text. Boss, confirm, ang gaganda na ng gamit nila. Mukhang naka-jackpot nga. Sa kabilang linya, sa isang masikip na kwarto sa tondo, na puno ng usok ng sigarilyo, binasa ni Totong ang text message. Tumawa siya ng malakas. Sabi ko sa'yo Luz, ginto ang nakuha ng anak natin. Idinagaw ni Luz ang cellphone. Ang mga mata niya ay kumikinang sa kasakiman. Aba, hindi pwedeng sila lang ang masarap ang buhay habang tayo dito nagdidildil ng asin. Totong, magbihis ka. Pupuntahan natin ang mabait nating anak. Panahon na para maningil ng utang na loob. Nagtawanan ang mag-asawa. Sa kanilang mga isip, ang pera ni Armando Villar ay pera na rin nila. Hindi nila alam na sa likod ng gate ng mansyon may isang ahas na nagngangalang Miranda na nag-aabang din ng tamang pagkakataon para tuklawin sila. Ang bagyo ay namumuo pa lang. Tao po, Raisa anak. Ang sigaw ay parang kulog na bumasag sa tahimik na umaga ng Sabado sa Villar Mansion. Nasa hardin si Raisa, masayang tinuturuan si Nerissa magtanim ng orkidya. Nang marinig niya ang pamilyar na boses na yon, nanigas siya.
Ang trowel na hawak niya ay nahulog sa lupa. Kilalang kilala niya ang boses na yon. Ang boses na laging sumisigaw bago lumanding ang palad sa mukha niya. Raisa, lumabas ka dyan. Alam naming nandyan ka. Sigaw naman ni Totong. Nagtinginan ang mga hardinero at katulong. Nagbulungan sila. Sino yon? Parang mga squatters sa labas. Kilala daw si Ma'am Raisa. Tumakbo si Raisa papunta sa gate. Puso niya'y kumakabog ng mabilis. Bakit sila nandito? Paano nila nalaman? Pagdating niya sa gate, nakita niya sina Luz at Totong na nakakapit sa rehas. Parang mga preso na nagwawala. Suot nila ang pinakamagandang damit nila, na halatang luma at baduy pa rin kumpara sa lugar. Si Luz ay nakalipstick ng matingkad na pula na lumampas sa linya ng labi. Tay? Nay? Bulong ni Raisa. Nanginginig. Anong ginagawa niyo dito? Aba, ang ganda na ng buhay mo Bulyaw ni Luz, sabay dura sa kalsada. Nakahagilap ka lang ng mayamang matanda, kinalimutan mo na ang pinanggalingan mo. Buksan mo to, papasukin mo kami. Umalis na po kayo, pakiusap ni Raisa. Lumilingon sa likod, baka may makarinig. Wala na po tayong pag-uusapan. Umalis na kayo bago pa dumating si Armando. Ganun. Ngumisi si Totong. Ipinakita ang mga ngiping madilaw sa nikotina. Bakit? Kinakahiya mo na ba kami? Hoy, Raisa, utang mo sa amin ang buhay mo. Kung hindi dahil sa amin, wala ka dyan. Pwede ba? Huwag kang madamot. Balato naman dyan. Nagsimulang maglabasan ang mga kapitbahay sa subdivision. Mga mayayamang donya na nagjo-jogging ay huminto para manood. Chismis. Ito ang pagkain nila sa umaga. Oh my God! Who are those people? Are those Raisa's parents? Kadiri naman. Hiyang-hiya si Raisa. Gusto niyang lamunin siya ng lupa. Biglang bumukas ang pinto ng mansyon. Lumabas si Armando, suot ang kanyang polo barong, mukhang kagalang-galang. Kasunod niya si Miranda na may malademonyong nangiti sa labi. Anong kaguluhan ito? Tanong ni Armando. Boses awtoridad. Ayan! Ayan ang asawa mo. Turo ni Totong kay Armando. Pare, kumpare, ako to, ang biyenan mo. Napapikit si Armando sa inis. Tumingin siya kay Raisa na nakayuko at umiiyak na. Guard! Tawag ni Armando. Paalisin niyo ang mga taong yan. They are trespassing private property. Aba, trespassing? Sigaw ni Luz, nagpapagulong-gulong na sa drama. Anak ko yan. Karapatan kong makita ang anak ko. Raisa, hahayaan mo ba kaming itaboy ng asawa mo parang aso? Tumingin si Raisa kay Armando. Nakita niya sa mata nito ang paalala. Putulin mo ang ugnayan. Sila ang lason. Huminga ng malalim si Raisa. Pinunasan niya ang luha. Naglakad siya palapit sa gate, pero hindi para buksan ito. Nay, matatag na sabi ni Raisa, kahit nanginginig ang boses. Umuwi na kayo. Wala kayong makukuha dito. Binenta niyo na ako, di ba? Kinuha niyo na ang pera ko noon. Wala na akong utang sa inyo. Walang hiya ka. Sigaw ni Luz, at sa bilis ng pangyayari, dumampot ito ng isang plastic bag na puno ng basura sa gilid ng kalsada at ibinato kay Raisa. Splat! Tumama ang basura sa puting blusa ni Raisa. Nabahiran siya ng dumi at amoy bulok na pagkain. Napasinghap ang mga nanonood. Akmang susugod si Armando para buksan ang gate at harapin si Totong. Pero pinigilan siya ni Raisa. Umiling ito. Wag na po. Masisira lang ang pangalan niyo. Lumapit si Armando kay Raisa. Kinuha niya ang kanyang panyo at dahan-dahang pinunasan ang dumi sa mukha ng asawa. Wala siyang sinabing salita, pero ang aksyon niya ay nagsisisigaw ng proteksyon. Humarap siya sa mga gwardya. Tumawag kayo ng pulis. Kapag hindi pa sila umalis in 5 minutes, ipakulong niyo. Sa takot sa pulis, umatras sina Luz at Totong. Babalik kami. Banta ni Totong habang hinihila ni Luz. Hindi pa tayo tapos, Raisa. Hindi ka magiging masaya habang naghihirap kami.
Umalis sila, pero ang iniwan nilang kahihiyan ay nakadikit na parang mantsa. Sa veranda, sa itaas. Nanonood si Miranda habang humihit-hit ng sigarilyo. Kitang-kita niya ang buong palabas. Nakita niya kung paano napahiya si Raisa at kung paano nainis si Armando. Napangiti siya. Kinuha niya ang kanyang cellphone. Hello? Oo. Nakita ko sila. Mukhang interesante ang mga magulang niya. Hanapin mo kung saan sila nakatira. May pag-uusapan kami. Ibinaba niya ang telepono at tumingin sa ibaba kung saan inaakay ni Armando ang umiiyak na si Raisa pumasok sa bahay. Poor Raisa, bulong ni Miranda, pero puno ng lason ang boses. Ang akala mo, ligtas ka na, pero ang totoo, dinala mo ang impyerno sa pintuan namin. Kinagabihan, sa isang madilim na karinderya sa Tondo, nag-iinuman sina Luz at Totong, nagmumura dahil sa nangyari. Biglang may humintong itim na kotse sa tapat. Bumaba ang driver at lumapit sa kanila. Mr. at Mrs. De La Peña? Tanong ng driver. Kami nga. Bakit? May utang ba kami? Matapang na sagot ni Totong. May nagpapabigay po. Iniabot ng driver ang isang sobre. Binuksan ni Luz ang sobre. Nanlaki ang mata niya. Pera. Maraming pera. At may kasamang note. Binasa ni Luz ang nakasulat. Gusto niyo ba ng mas marami pa? Tulungan niyo akong alisin ang anak niyo sa bahay ko. Magkita tayo bukas. Nagkatinginan ang mag-asawa. Ngumisi si Totong. Ang ginto sa ngipin ay kuminang sa dilim. Sabi ko sa'yo, Luz, may kakampi tayo sa loob. Chef, tabi po muna kayo. Ako na ang bahala sa dinner. Nakatayo si Raisa sa gitna ng napakalawak at modernong kusina ng mansyon. Suot niya ang isang apron na medyo malaki para sa kanya. Sa harap niya ay ang masungit na head chef na si Chef Mario. Pero ma'am, protesta ni Chef Mario, nakataas ang kilay. Nakaprep na po ang Wagyu steak. Yan po ang paborito ni Don Armando. Hindi po siya kumakain ng kung ano man yang balak niyong lutuin. Baka sumakit lang ang tiyan niya. Ngumiti lang si Raisa. Alam niya ang sinasabi ng mga mata ng mga staff. Probinsyana, walang alam sa fine dining. Chef, trust me, alam ko ang ginagawa ko. Sige na, pahiram ng kaldero. Kumuha si Raisa ng sampalok, kangkong, gabi at liempo. Wala siyang ginamit na fancy ingredients. Ito ang luto ng lola niya sa Tondo. Ito ang luto ng pagmamahal. Pagkatapos ng nangyari kahapon sa gate, gusto niyang pasalamatan si Armando. Hindi niya kayang bumili ng regalo, kaya iluluto na lang niya ang puso niya. Ilang sandali pa, umalingasaw sa buong mansyon ang isang pamilyar at nakakatakam na amoy. Sa dining room, nakaupo na si Armando sa kabisera. Si Miranda ay nasa gilid, nag-aabang ng steak, hawak ang kanyang wine glass. Bumukas ang pinto ng kusina. Lumabas si Raisa, dala ang isang malaking bowl na umuusok pa. Ano yan? Nandidiring tanong ni Miranda. Tinatakpan ng ilong. Ang asim ng amoy. Amoy? Pawis? Inilapag ni Raisa ang bowl sa harap ni Armando. Sinigang na baboy po, Armando. Naisip ko po kasi, baka sawa na kayo sa steak at pasta. Pampainit ng tiyan ngayong maulan. Tiningnan ni Armando ang sabaw. Simple lang ito. Walang garnish. Walang arte. Tumingin siya kay Raisa na naghihintay ng reaksyon niya. May halong kaba sa muka. Kuya, huwag mong kainin yan. Singit ni Miranda. Baka mamaya madumi yan o may gayuma. Chef, ilabas niyo na ang steak. Pero itinaas ni Armando ang kanyang kamay para patahimikin si Miranda. Kinuha niya ang kutsara. Humigop siya ng sabaw. Pumikit si Armando. 1 segundo. 2 segundo. Dahan-dahang iminulat ni Armando ang kanyang mga mata. Namumula ang mga ito. Armando, pangit po ba ang lasa? Nag-aalalang tanong ni Raisa. Umiling si Armando. Tumingin siya kay Raisa at ngumiti. Isang ngiti na abot hanggang mata.
Naalala ko ang nanay ko. Malumanay niyang sabi. Basag ang boses. Bago kami yumaman, bago naging Villar Corporation ang negosyo namin, nagtitinda si nanay ng ulam sa palengke. Ganitong-ganito ang lasa ng sinigang niya. Matagal ko nang hinahanap ang lasang ito. Raisa, sa lahat ng 5-star hotel na kinainan ko, wala ni isa ang nakakuha nito. Napanganga si Miranda. Hindi siya makapaniwala. Ang kuya niya, umiiyak dahil sa baboy at kangkong? Salamat, bulong ni Armando. Hinawakan ang kamay ni Raisa na nasa ibabaw ng mesa. Ang higpit ng hawak niya ay mainit. Parang sinasabing, salamat sa pagdating sa buhay ko. Namula si Raisa. Walang anuman po, basta para sa inyo. Kumain si Armando ng marami. Nakita ni Raisa na nagtatawanan sila, nagkukwentuhan tungkol sa mga simpleng bagay. Sa sandaling iyon, nawala ang agwat ng edad at yaman. 2 tao lang sila na nag-e-enjoy sa kumpanya ng isa't isa. Si Miranda naman ay padabog na ibinaba ang tinidor. Nawalan siya ng gana. Ang selos at galit ay parang lason na kumakalat sa dibdib niya. Nakikita niya na unti-unti nang nahuhulog ang loob ng kuya niya sa basurang ito. Pagkatapos ng dinner, habang nagliligpit, lumapit si Jomar kay Raisa sa kusina. Ate, bulong ni Jomar. Oh, bakit gising ka pa? May pasok bukas. Ate, tinanong ako kanina ni Tita Miranda. Kumunot ang noo ni Raisa. Ha? Anong tinanong? Tinanong niya kung anong oras ang uwian namin ni Nerissa sa school, tapos kung saan daw kami nag-aabang ng sundo. Sabi niya, baka daw regaluhan niya kami ng driver. Pero ate, nakakatakot ang ngiti niya. Kinabahan si Raisa. Huwag kayong sasama sa kahit kanino ha? Kahit sabihin nilang utos ni Tita Miranda o ni Kuya Armando. Sa school bus lang kayo sasakay. Naiintindihan mo? Tumango si Jomar at tumakbo na paakyat. Naiwan si Raisa na may kaba sa dibdib. Anong binabalak mo, Miranda? Sa study room ni Armando. Nakaupo si Armando sa kanyang leather chair, nagbabasa ng reports. Masaya siya ngayong gabi. Busog ang tiyan, busog ang puso. Naisip niya, baka tama ang desisyon niyang mag-asawa ulit. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miranda, may dalang baso ng tubig. Kuya, tubig mo. Inumin mo na ang maintenance mo. Salamat, Miranda, sabi ni Armando. Kinuha ang baso. Alam mo, mabait naman pala si Raisa. Sana bigyan mo siya ng chance. Umirap si Miranda. Mabait? O magaling lang umarte? Kuya, mag-ingat ka. Ang mga ganyang babae, kapag nakuha na ang gusto, iiwan ka rin yan. Biglang napahawak si Armando sa dibdib niya. Nabitiwan niya ang baso. Basag. Daing ni Armando. Namutla siya agad. Ang sakit ay parang may nakadagan na elepante sa dibdib niya. Ma'am Miranda. Gamot. Ang gamot ko. Natumba si Armando sa sahig. Nangingisay. Hawak ang dibdib. Nakatayo lang si Miranda. Tinitigan niya ang kapatid niyang naghihirap. Nasa bulsa niya ang gamot. Nasa mesa ang telepono. Miranda, tulong. Tumingin si Miranda sa orasan sa dingding. Tik, tak, tik, tak. Hindi siya gumalaw. Tinitigan niya lang si Armando. Ang mga mata niya ay malamig. Pagod na ako, kuya, bulong ni Miranda. Pagod na akong maging pangalawa lang. Pagod na akong makita kang ibinibigay ang mana ko sa ibang tao. Pinanood niya ang pagbagsak ng talukap ng mata ni Armando. Nang hindi na ito gumagalaw, saka lang siya dahan-dahang lumapit sa telepono. Pero hindi niya dinial ang 911. Dinial niya ang intercom. Yaya, tumawag kayo ng ambulansya. Inatake si kuya. Ang sigaw niya ay puno ng pekeng pag-aalala. Sapat para marinig ng buong bahay. Nagkakagulo sa driveway ng mansyon. Ang pula at asul na ilaw ng ambulansya ay sumasayaw sa dilim. Isinakay na ng mga paramedic si Armando sa stretcher. Nakakabit na ang oxygen mask sa mukha niya. Maputla siya at walang malay.
Akmang sasakay si Raisa sa likod ng ambulansya. Umiiyak, hawak ang kamay ng asawa. Armando, lumaban ka. Huwag mo kaming iiwan. Pero bago pa siya makatapak sa loob, isang malakas na puwersa ang humila sa kanya pababa. Muntik na siyang masubsob sa semento. Si Miranda. Saan ka pupunta? Sigaw ni Miranda. Nanlilisik ang mga mata. Hinarangan niya ang pinto ng ambulansya. Sasama po ako. Asawa niya ako. Sagot ni Raisa, nagmamakaawa. Asawa? Ikaw ang dahilan kung bakit siya inatake. Duro ni Miranda sa mukha ni Raisa. Sinabi ko na ang baboy na pinakain mo. Ang stress na dala ng pamilya mo. Ikaw ang malas sa bahay na ito. Stay here. Huwag na huwag kang magpapakita sa ospital kung ayaw mong ipakaladkad kita sa security. Isinarado ni Miranda ang pinto ng ambulansya sa mukha mismo ni Raisa. Umalis ang sasakyan. Dala ang asawa niya. Naiwan si Raisa sa driveway. Basang-basa ng ulan habang pinapanood ang paglayo ng sirena. Pakiramdam niya, kasamang nawala ng ambulansya ang karapatan niya sa bahay na ito. Lumipas ang 3 araw. Ang Villar Mansion ay naging isang kampo militar. Nakatayo si Miranda sa gitna ng sala, suot ang kanyang itim na dress na parang nagluluksa na, kahit buhay pa naman ang kuya niya. Nasa harap niya ang lahat ng katulong, pati na si Raisa. Makinig kayong lahat, anunsyo ni Miranda. Taas noo. Habang nasa ICU si Kuya Armando, ako ang tatayong head of the house. Ako ang masusunod. Lahat ng desisyon dadaan sa akin. Tumingin siya kay Raisa ng may panghahamak. At ikaw, Raisa, dahil nasa ospital ang bangko mo, cut muna ang supply. Simula ngayon, wala nang allowance. Wala nang shopping. Kung gusto mong kumain ng mga kapatid mo, magtrabaho ka. Nagulat si Raisa. Pero tita, asawa po ako. Don't call me tita. At anong asawa? Sa papel lang yun. Dito sa bahay na ito, palamunin ka lang. Sigaw ni Miranda. Yaya Loring, ibigay mo sa kanya ang basahan. Siya ang maglilinis ng banyo at maglalaba ng mga kurtina simula bukas. Tinanggal ko na ang laundry service para makatipid. Walang nagawa si Raisa. Kailangan niyang tiisin. Para kay Armando. Para kina Jomar at Nerissa na nagtatago sa takot sa likod ng pinto. Sa ospital, mahigpit ang bilin ni Miranda. No visitors allowed, especially Raisa Villar. Bawat araw pumupunta si Raisa sa lobby ng ospital. Dala ang isang thermos, pero hanggang lobby lang siya. Hinarang siya ng mga private guards na binayaran ni Miranda. Ma'am, sorry po. Bawal po talaga kayo. Utos po ni Ma'am Miranda, sabi ng guard, naaawa kay Raisa. Umupo si Raisa sa isang bench. Pagod na pagod siya galing sa pagkayod sa mansyon. Ang mga kamay niya ay magaspang na ulit dahil sa bleach at sabon. Nakita niya ang isang nurse na papasok sa elevator. Nurse ito na naging mabait sa kanya noong unang na-admit si Jomar. Nurse Joy, tawag ni Raisa. Lumapit siya at iniabot ang thermos at isang maliit na papel. Nurse, pakiusap. Pakibigay naman ito kay Armando. Kalaman si Diyos yan. May honey. Pampalakas yan. At pakiipit na rin tong sulat sa ilalim ng unan niya. Parang awa mo na. Kinuha ng nurse ang thermos. Tumango ito. Ako na pong bahala, Ma'am Raisa. Sinasabi ko naman po kay Sir Armando na nandito kayo lagi. Kahit pinagbabawal ng kapatid niya. Nakahinga ng maluwag si Raisa. Kahit paano, maipaparamdam niya ang pagmamahal niya. Sa ICU, nagising si Armando. Mahina pa siya. Pero nakita niya ang thermos sa side table. Ininom niya ito. Napangiti siya. Alam niya ang lasang ito. Ito ang lasa ng pag-aalaga ni Raisa. Kinuha niya ang sulat. Ang nakasulat lang ay, mahal na mahal kita. Magpagaling ka. Hihintayin kita. Tumulo ang luha ni Armando. Ito ang nagbigay sa kanya ng lakas para lumaban. Hindi niya alam na sa labas ng kwarto niya, unti-unti nang inaagaw ni Miranda ang lahat. Sa tondo.
Isang bagong delivery truck ang huminto sa tapat ng barong-barong nina Luz at Totong. Ibinalaba ang isang malaking 55-inch flat-screen TV, bagong ref, at isang set ng karaoke. Naglabasan ang mga tsismosa sa lugar. Grabe, Aling Luz! Saan galing ang pera nyo? Nanalo ba kayo sa loto? Ngumisi si Luz habang nagpapaypay ng bagong biling abaniko. Katas yan ng anak ko. Sabi ko naman sa inyo, yayaman din kami. Pero ang totoo, ang pera ay galing sa isang brown envelope na iniabot ng driver ni Miranda noong isang gabi. Ang kabayaran sa pagtulong nilang sirain ang buhay ng sarili nilang anak. Bumalik sa mansyon, tanghaling tapat. Inutusan ni Miranda si Raisa na lampasuhin ang grand staircase. Mano-mano, walang mop, basahan lang. Pagod na pagod si Raisa. Hindi pa siya kumakain ng almusal dahil inubos na ni Miranda at ng mga bisita nito ang pagkain. Ang tirang tinapay na lang ang ibinigay sa mga kapatid niya. Habang pinupunasan niya ang pangatlong baitang, biglang umikot ang paningin ni Raisa. Hilo. Sobrang hilo. Parang bumaligtad ang sikmura niya. Ug! Napatakip siya sa bibig. Hindi niya napigilan. Nanduwal siya. Ble! Sumuka siya ng tubig at apdo sa makintab na hagdan. Nasa itaas si Miranda. Pababa sana. Nakita niya ang lahat. Yak! Ano ba yan? Kadiri ka! Sigaw ni Miranda. Akmang sisipain sana niya si Raisa, pero natigilan siya. Tiningnan niya si Raisa na namumutmutla, hawak ang tiyan at nanginginig. Bilang isang babae, alam ni Miranda ang mga senyales na yan. Morning sickness, hilo, putla. Nanlaki ang mga mata ni Miranda. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng takot, tunay na takot. Kung buntis si Raisa, kung magkakaroon ng tagapagmana si Armando, mawawala ng bisa ang lahat ng plano ni Miranda. Ang mana, ang kumpanya, ang mansyon, mapupunta lahat sa anak ni Raisa. Lumapit si Miranda, ang boses ay naging mapanganib na bulong. Buntis ka ba? Napahawak si Raisa sa tiyan niya. Ngayon lang niya na-realize. Delayed na siya ng 2 buwan. Tumingin siya kay Miranda. Sa mata ng kanyang kaaway, nakita niya ang isang banta na mas matindi pa sa lahat. Alam ni Miranda. At gagawin ni Miranda ang lahat para hindi mabuo ang batang ito. Ilang linggo ang lumipas. Nakalabas na ng ospital si Armando, pero mahina pa rin siya. Naka-wheelchair siya at may private nurse. Sa bahay nagbago ang ihip ng hangin. Mula nang malaman ni Miranda ang tungkol sa pagbubuntis ni Raisa, naging mabait siya bigla. Raisa hija, matamis na bati ni Miranda habang naghahanda ng party. Huwag ka nang maglinis dyan. Mag-ayos ka. May welcome home party tayo para kay Kuya mamayang gabi. Gusto kong maging presentable ka. Nagulat si Raisa. Bakit biglang bait? Pero dahil gusto niyang maging maayos ang lahat para kay Armando, sumunod siya. Gabi ng party. Puno ang mansyon ng mga bisita, mga business partners, mga amiga ni Miranda, mga matapobreng naka-diamonds. Bumaba si Raisa suot ang isang simpleng bestida na binili pa niya noong unang linggo. Maganda siya. Simple, pero may natural na kinang. Lalo na ngayong naglilihi siya, may glow siya. Tuwang-tuwa si Armando nang makita siya. Mahal, bati ni Armando. Hinawakan ng kamay ni Raisa. Namiss kita. Pasensya ka na kung naging busy ako sa recovery. Okay lang po iyon. Ngiti ni Raisa. Ang mahalaga, nandito ka na. Sa gitna ng kasiyahan, tumayo si Miranda sa stage, hawak ang mikropono. Attention everyone, I want to propose a toast to my brother Armando and to his lovely wife Raisa. Nagpalakpakan ng mga tao, pero pilit ang mga ngiti. At bilang regalo, patuloy ni Miranda, I want to give Raisa something special. Isang family heirloom, ang kwintas ni Mama. Binuksan ni Miranda ang isang velvet box. Wala itong laman. Nanlaki ang mata ni Miranda. Oh my God! Nasaan ang kwintas?
Nandito lang to kanina. Nagkaroon ng bulungan. Nagkagulo. Hanapin nyo. Mahalaga yun. Milyon ang halaga nun. Sigaw ni Miranda. Nag-a-act na parang hihimatayin. Agad na kumilos ang mga security. Ma'am, kailangan po nating i-check ang gamit ng lahat ng staff at ng mga taong may access sa kwarto nyo. Tumingin si Miranda kay Raisa. Raisa, ikaw lang ang pumasok sa kwarto ko kanina para maglinis, di ba? Namutla si Raisa. Pipo, hindi po ako pumasok dun. Sabi niyo po bawal. Huwag ka nang magkaila. Sigaw ni Miranda. Guard, check her bag. Yung luma niyang bag na dala-dala niya lagi. Lumapit ang guard at kinuha ang lumang shoulder bag ni Raisa na nakapatong sa gilid ng sofa. Huwag po. Gamit ko lang po yan. Sigaw ni Raisa. Binuksan ng guard ang bag. Itinaktak ang laman sa mesa. Nahulog ang pulbos, suklay, wallet, at isang kumikinang na kwintas na may dambuhalang diamante. Nasinghap ang lahat ng bisita. Magnanakaw. Turo ng isang donya. Oh my God, I knew it. Squatter is always a squatter. Bulong ng isa pa. Nanigas si Raisa. Tinitigan niya ang kwintas. Hindi niya alam kung paano napunta yun doon. Hindi po akin yan. Hindi ko po kinuha yan. Umiiyak na, sabi ni Raisa, tumingin kay Armando. Armando, maniwala ka. Hindi ko magagawa yun. Nakatitig lang si Armando sa kwintas. Ang mukha niya ay hindi maipinta. Halo-halong galit, lungkot, at pagkadismaya. Armando, tawag ulit ni Raisa, lumapit para hawakan ng asawa. Pero iniwas ni Armando ang kanyang kamay. Ang sakit. Mas masakit pa sa sampal ng tatay niya. Ang pag-iwas na yun ay parang punyal. Kuya, nakikita mo na? Gatong ni Miranda. Pinapasok natin siya. Pinakain, dinamitan. Tapos ito ang igaganti niya. Magnanakaw siya, kuya. Baka pati ikaw. Nanakawan na niyan nang hindi mo alam. Biglang sumigaw si Nerissa mula sa hagdanan. Tumatakbo ito pababa, umiiyak, hinarang ang sarili sa harap ng ate niya. Hindi magnanakaw ang ate ko. Sinungaling kayo. Nakita ko ang katulong niyo na nilagay yan sa bag niya kanina. Tumahimik ka bata. Sigaw ni Miranda. Isa ka pa. Baka kasabwat ka. Tama na. Sigaw ni Armando. Ang boses niya ay mahina. Pero may awetoridad na nagpatigil sa lahat. Tumingin si Armando kay Raisa. Ang mga mata niya ay pagod na pagod. Raisa. Armando, maniwala ka. Umakyat ka sa kwarto, sabi ni Armando. Hindi makatingin ng diretso. Umakyat kayo ng mga kapatid mo. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Pero kuya, dapat palayasin na yan. Protesta ni Miranda. Sinabi ko, umakyat siya. Sigaw ni Armando, humawak sa dibdib. Huwag mo akong diktahan sa pamamahay ko, Miranda. Umakyat si Raisa, hila-hila ang mga kapatid niya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Ang mga mata ng mga tao ay parang mga karayom na tumutusok sa likod niya. Pagpasok sa kwarto, napaupo si Raisa sa sahig at humagulgol. Hindi siya pinalayas. Pero mas masahol pa dito ang nangyari. Nawala ang tiwala. Nawala ang proteksyon. Ngayon, mag-isa na lang siya sa loob ng bahay na puno ng mga kaaway. Sa ibaba, nag-smirk si Miranda. Hindi man napalaya si Raisa ngayon, natanim na ang buto ng pagdududa. At ang susunod na hakbang ay sisiguraduhing hindi na sisikat ang araw para kay Raisa Villar. Kinuha ni Miranda ang phone kit niya at nag-text kay Luz. Phase 1 complete. Ihanda nyo na ang Phase 2. Kunin nyo na ang bata bukas. Magdamag na hindi natulog si Raisa. Nakaupo lang siya sa sahig, yakap ang tuhod, habang natutulog sina Jomar at Nerissa sa kama. Ang mga mata niya ay namamaga, kakaiyak. Tuwing pipikit siya, nakikita niya ang pag-iwas ni Armando. Ang lalaking nangakong poprotektahan siya, tumalikod sa oras na kailangan niya ng kakampi. Aalis na tayo, bulong ni Raisa sa sarili.
bago pa nila tayo saktan lalo. Nag-umpisa siyang mag-impake. Ilang pirasong damit lang. Wala siyang kukunin na kahit anong galing sa mga bilyar. Pero habang tinutupi niya ang isang damit, bigla siyang nakaramdam ng pitik sa kanyang puson. Mahina lang, parang bula. Napahawak si Raisa sa tiyan niya. Buntis ako. Naalala niya ang hinala ni Miranda. Totoo nga, may buhay sa loob niya. Anak ni Armando. Tumulo na naman ang luha niya. Pero ngayon, may halong ibang emosyon. Takot para sa kinabukasan ng bata. Kung aalis siya, saan sila pupulutin? Sa kangkungan ulit? Magiging batang kalye ba ang anak niya tulad niya? Hahayaan ba niyang lumaki ang anak niya na walang kinikilalang ama? Hindi. Matigas na sabi ni Raisa. Pinunasan niya ang luha. Hindi ako aalis ng ganito. Hindi ako magnanakaw. Lilinisin ko ang pangalan ko. Para sa'yo, anak. Kinaumagahan. Bumaba si Raisa. Wala si Miranda. Nasa garden daw kausap ang mga gardener. Pumunta si Raisa sa kwarto ni Armando. Kumatok siya. Pasok! Mahinang sagot mula sa loob. Pumasok si Raisa. Nakahiga si Armando. Nakatitig sa kisame. Mukha itong tumanda ng 10 taon sa loob lang ng isang gabi. Armando? Tumingin si Armando sa kanya. Walang galit. Puro pagod. Aalis ka na ba? Tanong nito. Lumapit si Raisa. Lumuhod siya sa gilid ng kama at hinawakan ng kamay ng asawa. Hindi, Armando. Hindi ako aalis dahil wala akong kasalanan. At hindi ako alis dahil dito. Kinuha ni Raisa ang kamay ni Armando at ipinatong ito sa kanyang tiyan. Kumunot ang noo ni Armando. Naramdaman niya ang init ng katawan ni Raisa. Tinitigan niya ang tiyan nito. Raisa? Buntis ako, Armando. Magkakaanak na tayo. Nanlaki ang mga mata ni Armando. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang pagod sa mukha niya ay napalitan ng gulat. At pagkatapos, isang munting sinag ng pag-asa. Totoo ba yan? Opo, 2 buwan na. Nanginginig ang kamay ni Armando habang hinihimas ang tiyan ni Raisa. Isang bata. Isang bilyar. Biglang niyakap ni Armando si Raisa. Mahigpit. Umiiyak na naman ang matanda. Patawarin mo ako, Raisa. Patawarin mo ako kung nagduda ako. Natakot lang ako. Natakot ako na baka ginagamit mo lang ako. Pero ngayon, ito. Tumingin siya sa tiyan ni Raisa. Ito ang patunay na totoo tayo. Mahal kita, Armando. Kahit wala kang pera, mahal kita. Ipaglalaban ko ang pamilyang ito. Ipaglalaban din kita. Pangako ni Armando. Ayusin ko ito. Kakausapin ko si Miranda. Hindi pwedeng ganito tayo. Habang nagaganap ang madamdaming tagpo sa taas, sa labas ng gate ng mansyon, may isang itim na van na nakapark. Nasa loob sina Luz at Totong, kasama ang 2 maton. Sigurado ba kayo sa plano? Tanong ni Totong. Medyo kinakabahan. Oo naman, sagot ni Luz. Binibilang ang down payment na binigay ni Miranda. Sabi ni Ma'am Miranda, ngayon daw lalabas ang school bus. Haharangin natin sa kanto. Beep! Beep! Lumabas ang dilaw na school bus ng St. Joseph Academy mula sa gate ng subdivision. Sakay nito sina Jomar at Nerissa. Ayan na! Bulong ni Luz. Sundan nyo! Umandar ang van. Sinundan nila ang school bus tulad ng mga lobo na sumusunod sa tupa. Sa loob ng mansyon, hindi alam ni Raisa na habang binubuo niya ang pamilya niya sa loob, ang pamilya niya sa labas ay nasa bingit na ng kapahamakan. Tumunog ang cellphone ni Raisa. Unknown number. Sinagot niya. Hello? Hello, anak. Boses ni Totong. Malaki at nakakatakot. Kumusta ang buhay, prinsesa? Enjoyin mo na. Dahil maya-maya lang, iiyak ka na ng dugo. Tay? Anong ibig mong sabihin? Tay? Tuot, tuot, tuot. Napabitaw si Raisa sa telepono. Kinabahan siya. Tumingin siya sa orasan. Oras na ng wini na Jomar at Nerissa.
Biglang bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok si Yaya Loring, namumutla. Ma'am Raisa, Sir Armando, yung school bus po. Tumawag ang school. Hinarang daw po ng mga armadong lalaki at tinangay si Nerissa. Ano? Sabay na sigaw ni Raisa at Armando. Napadapa si Raisa sa sahig. Ang mundo niya ay gumuho. Nerissa, ang kapatid niyang pinaka-inosente. Sa may pintuan, nakatayo si Miranda. Kunwari ay nagulat din siya, pero sa ilalim ng kanyang shawl, nangingiti siya. Game over, Raisa. Nerissa, Diyos ko ang kapatid ko. Nagkakagulo sa mansyon. Umiiyak si Raisa. Halos hindi makahinga. Yakap-yakap siya ni Armando na namumutla rin pero pilit nagpapakatatag. Tumawag kayo ng pulis. Ngayon din, sigaw ni Armando sa mga staff. Huwag! Biglang sigaw ni Miranda mula sa may pinto. Kuya, huwag kang tanga. Kapag tumawag ka ng pulis, papatayin nila ang bata. Ganyan ang mga sindikato. Anong gusto mong gawin ko, Miranda? Hayaan na lang. Maghintay tayo ng tawag, sabi ni Miranda. Lumapit ng may concern sa mukha. Baka pera lang ang kailangan nila. Kung pera lang, kaya nating ibigay. Kring! Kring! Tumunog ang landline sa sala. Lahat sila ay napahinto. Dahan-dahang inabot ni Armando ang telepono. Naka-loudspeaker. Hello? Mr. Villar. Boses ng lalaki. Boses na naka-voice changer pero pamilyar ang tono ng pananalita kay Raisa. Hawak namin ang bata. Kung gusto niyo siyang makita ng buhay, maghanda kayo ng 5 milyong piso. Cash, mamayang hating gabi. 5 milyon? Sigaw ni Armando. Sige, ibibigay ko. Huwag niyo lang saktan ng bata. At dugtong ng kidnapper. Gusto naming makausap ang boss namin. Ibigay mo ang telepono kay Raisa. Natigilan ang lahat. Tumingin si Armando kay Raisa. Nanlaki ang mata ni Raisa. Ah, ko? Bulong ni Raisa. Ibigay mo sa kanya. Utos ng kidnapper. Nanginginig na kinuha ni Raisa ang telepono. Hello? Nasaan ang kapatid ko? Relax ka lang anak. Dito, nawala ang voice changer. Boses ni Totong, malinaw na malinaw. Tay? Sigaw ni Raisa. Tay, kayo ba yan? Bakit niyo hawak si Nerissa? Kapatid ko yon, anak niyo yon. Sa kabilang linya, tumawa si Totong. Anak, pera lang ang anak namin. Raisa, makinig ka. Ang galing ng acting mo, ha? Sige, ituloy mo lang yan para maniwala ang asawa mo. Basta siguraduhin mong dadalhin ng matanda ang 5 milyon. Hati tayo, di ba? 70-30 gaya ng usapan. Click. Binaba na ang telepono. Namayani ang nakabibinging katahimikan sa sala. Dahan-dahang lumingon si Raisa kay Armando. Armando, hindi totoo yun. Niloloko lang nila ako. Pero ang mukha ni Armando ay nagbago na. Mula sa pag-aalala, naging yelo ito. Ang tiwalang nabuo kaninang umaga sa kwarto ay nadurog na parang vase. Kasabwat ka nila? Bulong ni Armando. Hindi po. Armando, kilala mo ako. Mahal ko ang kapatid ko. Kuya, sigit ni Miranda, may inilabas na recorder. Pakinggan mo to. Na-record ko to sa CCTV room nung isang araw habang kausap niya ang tatay niya sa cellphone. Pinindot ni Miranda ang play. Boses ni Raisa. Oo tay, kuhanin niyo na si Nerissa. Para magkapera tayo, uto-uto naman si Armando. Peke yon. AI voice o pinagtagpi-tagping salita. Pero sa tenga ng isang galit at takot na asawa, totoo ito. Raisa. Nanginginig si Armando sa galit. Namumula ang mukha niya. Paano mo nagawa to? Binigyan kita ng lahat. Tinuring kitang reyna. Buntis ka pa sa anak ko. Tapos ipapahamak mo ang sarili mong kapatid para sa pera? Armando, maniwala ka. Peke yan. Gawa-gawa lang ni Miranda yan. Sigaw ni Raisa, lumuhod at kumapit sa binti ni Armando.
Bitawan mo ako. Tinulak ni Armando si Raisa. Napaupo si Raisa sa sahig. Lumayas ka dito. Sigaw ni Armando. Hawak ang dibdib. Lumayas ka bago pa kita ipakulong kasama ng mga magulang mo. Kunin mo ang mga gamit mo at umalis ka na. Pero Armando, ang anak natin, wala akong anak sa'yo. Duro ni Armando. Baka nga hindi rin sa akin yan. Baka sa ibang lalaki mo yan at ginagamit mo lang para pirahan ako. Lumayas ka. Hinawakan ng mga gwardya si Raisa sa magkabilang braso. Bitawan niyo ako. Armando, makinig ka. Miranda, hayop ka. Magsasabi ka ng totoo. Ngumiti lang si Miranda. Isang ngiti ng tagumpay. Kinaladkad si Raisa palabas ng mansyon. Isinara ang dambuhalang gate. Bang! Nasa labas na naman si Raisa. Umuulan na naman. Walang pera. Walang asawa. Buntis. At ang kapatid niya ay hawak ng mga demonyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na siya umiyak. Tumayo si Raisa mula sa putikan. Pinahid niya ang dumi sa mukha niya. Tumingin siya sa mansyon, tapos sa direksyon ng tondo. Sige, bulong ni Raisa. Ang boses ay parang bakal. Kung gusto niyo ng gera, ibibigay ko sa inyo. Hindi ako aali. Kukunin ko ang kapatid ko at babalik ako para singilin kayo. Hinawakan niya ang tiyan niya. Kumapit ka, anak. Papakita natin sa kanila kung sino ang tunay na Raisa Villar. Naglakad siya palayo sa liwanag ng mansyon, pabalik sa dilim ng squatter area. Ang prinsesa ay namatay na ngayong gabi. Ang ipinanganak ay isang mandirigma. Madilim, mabaho, maputik. Ito ang tondo. Ito ang mundong tinakasan ni Raisa. At ito rin ang mundong sumalo sa kanya nang itapon siya ng langit. Naglalakad si Raisa sa makipot na eskinita. Wala siyang dalang payong, basang-basa ang suot niyang mamahaling bestida na ngayon ay puno na ng putik. Ang mga tao sa paligid, mga tambay, lasenggo, ay tumitingin sa kanya. Uy, di ba si Raisa yan? Yung asawa ng milyonaryo? Anyare, bakit mukhang basahan? Hindi sila pinansin ni Raisa. Ang isip niya ay nakafocus lang sa isang misyon, Nerissa. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na karinderya. Sarado na ito, pero may ilaw pa sa loob. Kumatok siya ng malakas. Aling bebang! Aling bebang! Bumukas ang pinto. Isang matabang ale na may tuwalya sa ulo ang sumilip. Nanlaki ang mata nito. Sus Mario Sep! Raisa! Anong nangyari sa'yo, Ineng? Pumasok si Raisa, nanginginig sa ginaw at gutom. Binigyan siya agad ni Aling Bebang ng mainit na sabaw ng lugaw. Aling Bebang, kailangan ko ng tulong, sabi ni Raisa habang humihigop ng sabaw. Nakita niyo ba ang mga magulang ko? Sina Luz at Totong. Umiling si Aling Bebang, mukhang takot. Naku, Raisa. Delikado. Simula nung 1 linggo, ang dami nilang pera. May mga kasama silang mga armadong lalaki. Sabi ng mga kapitbahay, lumipat na daw sila sa lumang bodega malapit sa pier, yung dating paggawaan ng yelo. Pier, lumang bodega. Alam ni Raisa ang lugar na yon. Tambayan ng mga sindikato. Kung nandoon si Nerissa, nasa bingit siya ng kamatayan. Salamat po, Aling Bebang. Tumayo si Raisa. Teka, saan ka pupunta? Buntis ka ba? Tignan mo yung tiyan mo. Pigil ni Aling Bebang. Huwag kang sumugod doon ng mag-isa. Papatayin ka nila. Humarap si Raisa. Ang mukha niya ay wala ng takot. Kung hindi ako pupunta, papatayin nila ang kapatid ko. At saka, hindi ako nag-iisa. Lumabas si Raisa. Pumunta siya sa kabilang kanto, sa paradahan ng mga tricycle. Mang Kanor! Berto! Kulas! Tawag niya. Lumapit ang 3 lalaking driver. Sila ang mga kababata ni Raisa. Mga dating kalaro sa putikan bago siya naging senyora. Raisa? Akala namin nasa aircon ka na? Tanong ni Berto. Kailangan ko kayo. Sabi ni Raisa. Diretso ang tingin. Hawak ni natatay si Nerissa.
Nasa pier sila. Kailangan ko ng resback. Nagkatinginan ng mga lalaki. Takot sila kay Totong. Pero mas mahal nila si Raisa na parang kapatid. Walang pera to ha? Biro ni Mang Kanor. Pero kumuha na siya ng tubo sa ilalim ng upuan ng tricycle. Walang pera. Pero may utang na loob ako sa inyo habang buhay. Sagot ni Raisa. Sakay na, sabi ni Berto. Pinaandar ang motor. Susugudin natin ang mga demonyo. Samantala, sa Villar Mansion, hindi mapakali si Armando. Nakaupo siya sa sala, nakatingin sa telepono. Hinihintay ang tawag para sa ransom. Kuya, uminom ka muna ng gamot, sabi ni Miranda. Inaabot ang baso. Wala akong ganang uminom, tabig ni Armando. Nasaan na ang tawag? Sabi nila, hating gabi, 2:00 na. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto ni Jomar. Tumatakbo ang bata pababa, hawak ang cellphone son niya. Kuya Armando, iyak ni Jomar. Jomar, bakit gising ka pa? Si Ate Raisa po. Nag-text sa akin. Tignan niyo po. Kinuha ni Armando ang cellphone. Isang video message. Sa video, makikita si Raisa. Nasa loob siya ng tricycle, madilim, maingay ang hangin. Jomar, bunso, huwag kang mag-alala. Papunta na si ate kay Nerissa. Nasa pier sila. Kung sakaling hindi na ako makabalik, sabihin mo kay Kuya Armando mo. Huminto si Raisa sa video. Pinunasan ng luha. Sabihin mo sa kanya na hindi ako sinungaling at mahal na mahal ko siya. At sabihin mo kay Tita Miranda, alam ko ang ginawa niya. Natapos ang video, nanlamig si Armando. Pierre? Hindi makabalik? Tumingin siya kay Miranda. Namutla si Miranda. Jomar? Tanong ni Armando. Seryoso. Saan galing ang video na to? Sinend po ni ate ngayon lang. Kuya, tulungan mo si ate. Buntis siya. Baka mapahamak sila ni baby. Buntis. Ang salitang bumaon sa dibdib ni Armando. Pinalayas niya ang buntis niyang asawa, papunta sa pugad ng mga kriminal. Tumingin si Armando kay Miranda. Nakita niya ang takot sa mata ng kapatid niya. Hindi takot para kay Raisa, kundi takot na mabuko. Miranda! Boses ni Armando ay mababa at nakakatakot. Bakit alam ni Raisa na nasa pier sila? At bakit parang hindi ka nag-aalala na wala pang tumatawag para sa ransom? Kakuya, malay ko ba? Baka drama lang yan. Tumayo si Armando. Kahit masakit ang dibdib. Driver, ihanda ang sasakyan. Tumawag kayo ng SWAT. Pupunta tayo sa pier. Ngayon din. Lumingon siya kay Miranda. At ikaw, sumama ka. Kapag may nangyaring masama sa asawa ko o sa anak ko, ikaw ang mananagot sa akin. Ang lumang ice plant sa pier ay parang isang dambuhalang libingan, madilim, amoy kalawang at dagat. Sa loob, nakatali si Nerissa sa isang upuan. Umiiyak, may busal sa bibig. Sa harap niya, nag-iinuman sina Luz, Totong at 3 armadong goons. Wala pa ring tawag? Tanong ni Luz, naiinip. Dapat dala na ng matanda ang pera. Relax ka lang, sabi ni Totong, nilalaro ang baril. Dadating yon. Mahal niya ang asawa niya eh. Kahit pinalayas niya, bibigay din yon. Bug! Biglang bumukas ang pinto ng warehouse ng malakas. Nagulat sila. Itinutok ni Totong ang baril. Sa usok at dilim, may isang anino na naglalakad palapit. Isang babae. Basang-basa, putikan, pero ang mga mata ay nagliliyab. Raisa? Gulat na sigaw ni Luz. Bakit ikaw ang nandito? Nasaan ang asawa mo? Nasaan ang pera? Ako lang ang kailangan niyo, di ba? Sagot ni Raisa. Ang boses niya ay kalmado, nakakatakot. Pakawalan niyo ang kapatid ko. Ako ang ipalit niyo. Tumawa si Totong. Ikaw? Anong gagawin namin sa'yo? Wala ka ng halaga. Pinalayas ka na. Talaga?
Dahan-dahang itinaas ni Raisa ang kamay niya. Hawak niya ang kanyang cellphone. Naka-video call. Naka-live ito sa Facebook, Tay. Kitang-kita ng libu-libong tao ang mukha niyo, ang baril niyo, at si Nerissa. Nanlaki ang mata ni Totong. Punyeta! Patayin mo yan! Bitawan niyo ang kapatid ko! Sigaw ni Raisa. Sumugod ang isang goon para agawin ang cellphone, pero hindi niya alam. Hindi nag-iisa si Raisa. Mula sa dilim sa likuran ni Raisa, sumugod si Namang Kanor, Berto at Kulas. May dala silang tubo at 2x2. Sugod mga pre! Sigaw ni Berto. Nagkaroon ng riot, blag, pak, buog. Nagsuntukan ang mga driver at mga goons. Binasag ni Mang Kanor ang tubo sa braso ng isang lalaki. Sinamantala ni Raisa ang gulo. Tumakbo siya papunta kay Nerissa. Ate, iyak ni Nerissa nang matanggal ang busal. Kinalaga ni Raisa ang tali. Takbo, Nerissa! Lumabas ka! Andyan sina Aling Bebang sa labas! Takbo! Pero ate? Takbo sabi eh. Tumakbo si Nerissa palabas. Hahabulin sana siya ni Luz, pero hinarang siya ni Raisa. Saan ka pupunta, Nay? Humarap si Luz. Galit na galit. Sinampal niya si Raisa. Pak! Walang hiya ka. Sinira mo ang plano namin. Sa pagkakataong ito, hindi yumuko si Raisa. Hindi siya umiyak. Dahan-dahan niyang ibinalik ang mukha niya sa harap. Tinitigan niya ang nanay niya. Hindi, sabi ni Raisa. At sa unang pagkakataon sa buhay niya, gumanti siya. Isang malakas na sampal ang dumapos sa mukha ni Luz. Pak! Natumba si Luz sa sahig. Gulat na gulat. Hawak ang pisngi. Tapos na ang pananakit niyo sa akin. Nanginginig na sabi ni Raisa. Pero hindi sa takot, kundi sa galit. Tapos na ang pagiging sunod-sunuran ko. Hindi kayo magulang. Mga demonyo kayo. Biglang may pumutok. Bang! Tumigil ang lahat. Nakatayo si Totong. Hawak ang baril. Umuusok ang dulo. Napatigil si Raisa. Tumingin siya sa braso niya. May dugo. Tinamaan siya. Daplis lang, pero dumudugo. Matigas ka talaga, ha? Ngisi ni Totong. Lumalapit, nakatutok ang baril sa ulo ni Raisa. Kung ayaw mong maging pera, edi maging bangkay ka na lang. Pumikit si Raisa. Hinawakan niya ang tiyan niya. Sorry anak, hanggang dito na lang tayo. Kinalabit ni Totong ang gatilyo. Click! Walang lumabas. Jammed gun. Nanlaki ang mata ni Totong. Sa sandaling iyon, narinig nila ang tunog ng mga sirena. Maraming sirena. Pulis! Napapaligiran na kayo! Sumuko na kayo! Bumukas ang malaking pinto ng warehouse. Ang liwanag ng mga searchlight ng pulis ay bumulag sa kanila. At sa gitna ng liwanag, nakatayo si Armando. Totong! Sigaw ni Armando. Ang boses niya ay puno ng puot. Subukan mong galawin ang asawa ko at sisiguraduhin kong hindi ka nasisikatan ng araw. Nabitawan ni Totong ang baril. Itinaas niya ang kamay. Tapos na ang laban. Tumakbo si Armando papunta kay Raisa. Sinalo niya ito bago pa ito matumba. Raisa, Diyos ko, may tama ka. Armando, bulong ni Raisa nanghihina. Si Nerissa, ligtas ba siya? Ligtas siya. Nasa labas siya. Ligtas na kayo. Napaiyak si Armando, niyakap ang asawa na puno ng putik at dugo. Pero hindi pa tapos. Mula sa likod ni Armando, lumabas si Miranda. Pilit nang ngumiti. Oh, thank God. Ligtas ka, Raisa. Kuya, hulihin niyo na yang mga squatter na yan. Tumingin si Luz kay Miranda. At dahil alam niyang katapusan na niya, naisip niyang mandamay. Hoy Miranda! Sigaw ni Luz habang pinupusasan. Huwag kang magmalinis. Ikaw ang utak nito. Ikaw ang nagbigay sa amin ng pera. Ikaw ang nag-utos na dukutin ang bata. Natigilan ang lahat. Dahan-dahang lumingon si Armando kay Miranda. Miranda? Namutla si Miranda. Kuya, sinungaling yan. Hindi totoo yan. Sinasadya lang nila para sirain tayo. Ah, ganon? Sigaw ni Luz.
Nasa akin na ng cellphone ko. Nandun ang text mo. Phase 2. Kunin niyo na ang bata. Nandun lahat. Napaupo si Miranda sa sahig. Wala na siyang lusot. Tumingin si Armando sa kapatid niya. Ang tingin na mas masakit pa sa baril. Hulihin niyo siya. Utos ni Armando sa mga pulis. Pero kuya, hulihin niyo siya. Sigaw ni Armando. Basag ang boses. Wala akong kapatid na demonyo. Habang dinadala ng mga pulis sina Totong, Luz at Miranda, naiwan si Raisa sa bisig ni Armando. Tapos na. Bulong ni Armando, hinalikan ang noo ng asawa. Uwi na tayo. Pumikit si Raisa. Sa wakas, tapos na ang gera. Beep, beep, beep. Ang tunog ng heart monitor ang unang narinig ni Raisa. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Puti. Puro puti ang paligid. Gising na siya. Doc, gising na siya. Naramdaman niya ang isang mainit na kamay na humahaplos sa kanyang pisngi. Si Armando. Mugto ang mga mata nito. Halatang walang tulog. Pero nakangiti ng puno ng pagmamahal. Raisa, mahal ko. Bulong ni Armando. Hinalikan ang likod ng palad ni Raisa. Armando. Nanghihina pa ang boses ni Raisa. Agad siyang napahawak sa tiyan niya. Ang baby? Ang mga bata? Ligtas sila. Mabilis na sagot ni Armando. Ang baby natin, matibay parang nanay niya. Kapit na kapit. Sina Jomar at Nerissa nasa labas. Kumakain ng ice cream kasama ni Yaya Loring. Ligtas na ang lahat. Napapikit si Raisa. Tumulo ang luha ng ginhawa. Salamat, Lord. Yumuko si Armando. Ang noo niya ay nakadikit sa noo ni Raisa. Patawarin mo ako, Raisa. Garalgal ang boses niya. Naging bulag ako. Hinayaan kitang masaktan. Muntik na kitang mawala dahil sa katangahan ko. Pangako, babawi ako. Buong buhay ko, babawi ako sa'yo. Tinitigan ni Raisa ang asawa. Nakita niya ang pagsisisi. Alam niyang biktima rin si Armando ng manipulasyon ng sarili nitong kapatid. Dahan-dahang inangat ni Raisa ang kamay niya at hinaplos ang ubaning buhok ni Armando. Tao lang tayo, Armando. Nagkakamali. Ang mahalaga, nandito ka na. Hindi mo ako iniwan nung kailangan kita. Niyakap siya ni Armando. Sa yakap na yon, naramdaman ni Raisa ang init na hindi niya naramdaman noon sa malamig na mansyon. Ito ang init ng isang tahanan. Wala ng amo at katulong. Mag-asawa na sila. 1 linggo ang lumipas. Bago umuwi sa mansyon, may isang huling destinasyon na kailangang puntahan si Raisa. City Jail. Naka-wheelchair pa si Raisa. Dahil sa bilin ng doktor, tinutulak ni Armando papasok sa visiting area. Maingay, mabaho, siksikan. Sa kabilang panig ng rehas, nandoon sila. Si Luz, Totong, at sa isang hiwalay na selda na pangmayaman, pero selda pa rin. Si Miranda. Nang makita ni Luz si Raisa, agad itong kumapit sa rehas. Raisa, anak, Diyos ko, salamat at dumating ka. Sigaw ni Luz, nagpapaawa. Kausapin mo ang asawa mo. I-withdraw niyo ang kaso, magulang mo kami. Hindi mo kami matitiis, di ba? Utang na loob. Oo nga, anak, gatong ni Totong. Nagkamali lang kami. Nadala lang kami ng pangangailangan. Patawarin mo na kami. Tumingin si Raisa sa kanila. Dati, ang mga boses na yan ang nagpapatakbo ng buhay niya. Dati, isang sigaw lang nila. Nanginginig na siya. Pero ngayon, wala na siyang nararamdaman. Wala na tayong utang na loob, Naitay. Kalmadong sabi ni Raisa. Binayaran ko na yon. Binayaran ko ng dugo, pawis, at luha ko simula noong bata ako. At noong gabing ibinenta niyo ako sa kidnapper, noong gabing tinutukan niyo ako ng baril, pinutol niyo na ang huling hibla na nagdudugtong sa atin. Raisa, walang hiya ka. Sigaw ni Luz. Nagbago na naman ang anyo. Isusumpa kita. Hindi ka magiging masaya. Masaya na ako.
Sagot ni Raisa. Hinawakan ang kamay ni Armando. Dahil may pamilya na ako na marunong magmahal. Kayo, diyan na kayo nababagay sa kulungan ng sarili niyong kasakiman. Sinensya ni Raisa si Armando. Tumalikod na sila. Raisa, bumalik ka dito! Raisa! Ang mga sigaw nila ay unti-unting humina habang papalayo sila. Dumaan sila sa selda ni Miranda. Nakatulala lang si Miranda sa isang sulok, gusot ang damit. Magulo ang buhok, wala na ang alahas, wala na ang yabang. Miranda, tawag ni Armando. Tumingin si Miranda. Blanko ang mata. Kuya! Bulong niya, parang baliw. Kuya, nasaan ang steak ko? Sabihin mo kay chef, medium rare, at paalisin mo na yang katulong na yan. Umiling si Armando. Baliw na siya o nagpapanggap, hindi na mahalaga. Ang batas na ang bahala sa kanya. Lumabas sila ng city jail. Sa labas, sumalubong ang sinag ng araw. Sariwa ang hangin. Huminga ng malalim si Raisa. Handa na akong umuwi, sabi niya. Sa Villar Mansion. Pagbukas ng gate, nakahilera ang lahat ng staff. Si Chef Mario, si Yaya Loring, ang mga hardinero. Pero iba na ang tingin nila. Wala nang panghuhusga, wala nang bulungan. Welcome home, Ma'am Raisa, Sir Armando. Bati nila ng sabay-sabay. Lumapit sina Jomar at ni Risa, tumatakbo. Ate, Kuya Armando. Niyakap nila ang mga bata. Sa veranda, kung saan dati ay nakatayo si Miranda para manlait, ngayon ay walang tao. Malinis na ang hangin sa mansyon. Inakay ni Armando si Raisa papasok. Mula ngayon, sabi ni Armando, ikaw na ang reyna ng bahay na ito. Kung ano ang gusto mo, masusunod. Gusto mong mag-aral? Gusto mong mag-business? Suportahan kita. Ngumiti si Raisa. Tumingin siya sa grand staircase kung saan siya dating pinaluhod at pinahiya. Ang gusto ko lang, sabi ni Raisa, haplos ang tiyan niya, ay isang tahimik na buhay, isang buhay na walang takot. Hinalikan siya ni Armando sa noo. Ibibigay ko sa iyo yan. Isinara ang pinto ng mansyon. Pero sa pagkakataong ito, hindi para ikulong si Raisa, kundi para protektahan ang kaligayahan na nasa loob. Tapos na ang bagyo. Panahon na para sa bahaghari. Ang hardin ng Villar Mansion na dati ay tahimik at balot ng tensyon, ngayon ay punong-puno ng makukulay na banderitas at lobo. May clown na nagpe-perform, may ice cream cart, at amoy na amoy ang matamis na spaghetti at fried chicken. Birthday party ito ni Armand Jr. o AJ, ang 2 taong gulang na anak ni Raisa at Armando. Pero hindi ito ordinaryong party ng mayayaman. Ang mga bisita ay hindi mga don at donya. Ang mga bisita ay mga bata mula sa Tondo. Ang mga dating kapitbahay ni Raisa. Mga batang lansangan na ngayon ay malinis na at nakasuot ng party hats. Okay kids, pila kayo ng maayos. Bibigyan kayo ni Ate Raisa ng loot bags. Nakatayo si Raisa sa gitna. Hindi na siya ang babaeng gusgusin na nanginginig sa takot. Suot niya ay isang simpleng floral dress. Ang buhok niya ay nakaayos. At ang mukha niya ay aliwalas. Siya na ngayon ang president ng Batobalani Foundation, isang charity na tumutulong sa mga batang biktima ng domestic abuse. Lumapit si Jomar, na ngayon ay binatilyo na, at tumangkad ng husto. Naka-uniforme siya ng high school. Ate, ako na po dyan sa distribution. Umupo ka na muna. Baka mapagod ka, sabi ni Jomar, sabay kuha ng box. Naks naman, ang honor student namin, napakasipag. Biro ni Raisa, ginulo ang buhok ng kapatid. Sa di kalayuan, si Nerissa ay tumutugtog ng violin para sa mga bata. Ang galing na niya. Malayong-malayo na sa batang nakatali sa bodega. At sa damuhan, nakaupo si Armando. Ang buhok niya ay puti na lahat. Pero ang nangiti niya ay parang sa bata. Karga-karga niya si AJ na tawa ng tawa. Dada, Dada, more cake! Sigaw ni AJ puno ng icing ang muka. Oops! Tama na anak.
Baka pagalitan tayo ng mami mo. Tawa ni Armando. Pinunasan ang mukha ng anak gamitin ang panyo. Lumapit si Raisa sa kanila. Umupo siya sa tabi ni Armando sa damuha. Pagod ka na, mahal? Tanong ni Raisa, inabutan ng tubig ang asawa. Tumingin si Armando sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ni Raisa. Hindi ako napapagod, Raisa. Sa totoo lang, ngayon lang ako nabuhay ng ganito. Dati, ang mansyon na to, parang museo. Maganda pero walang buhay. Ngayon, tahanan na siya. Sumandal si Raisa sa balikat ni Armando. Pinanood nila ang mga bata na nagtatakbuhan. Sa isip ni Raisa, naalala niya ang madilim na nakaraan. Sina Luz at Totong ay nasa kulungan pa rin, nagbabayad sa mga kasalanan nila. Si Miranda ay nasa mental institution, nabubuhay sa sarili niyang mundo. Masakit pa rin kapag naaalala niya, pero hindi na siya dumudugo. Naging peklat na lang ang mga sugat. Paalala na siya ay nakaligtas. Armando, bulong ni Raisa. Salamat, kasi tinanggap mo ako nung panahong basag-basag ako. Salamat kasi ikaw ang naging pandikit na bumuo sa akin ulit. Hinalikan ni Armando ang noo ni Raisa. Hindi, Raisa. Ako ang dapat magpasalamat. Ikaw ang nagturo sa akin na ang pamilya hindi na susukat sa dugo, hindi na susukat sa apelyido. Ang pamilya ay yung mga taong hindi ka susukuan kahit na tinalikuran ka na ng mundo. Tumakbo si AJ palapit sa kanila at yumakap. Mommy, Daddy, love you. Niyakap nila ang bata. Sumali na rin sina Jomar at Nerissa sa group hug. Sa ilalim ng sikat ng araw, sa hardin na puno ng pag-asa, natagpuan ni Raisa de la Peña ang kanyang happy ending. Hindi dahil nakapangasawa siya ng mayaman, kundi dahil natutunan niyang mahalin ang sarili niya at ipaglaban ang karapatan niyang maging masaya. Mula sa isang bilanggo ng nakaraan, siya ngayon ay malaya na. At dito pansamantalang nagwawakas ang yugto ng buhay nina Raisa, Armando at ng kanilang pamilya. Isang kwentong nagpaalala sa atin na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may sisikat na umaga para sa mga taong marunong lumaban at magmahal. Sa inyo, aming mga tapat na tagapakinig na sumama sa bawat luha, galit at tagumpay mula sa unang kabanata hanggang sa huli. Taos puso akong nagpapasalamat. Hindi naging madali ang paghabi sa kwentong ito. Aaminin ko, may mga sandaling bumibigat ang aking dibdib, lalo na sa mga tagpo kung saan tila pinagkakaisahan ng mundo si Raisa. Nagsulat ako habang iniisip ang mga totoong Raisa sa ating paligid. Ang mga ina, ate, at anak na tahimik na nagtitiis at nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay. Ang kwentong ito ay hindi lamang katang-isip, ito ay piraso ng realidad ng marami. Alay ko ito sa bawat pusong napagod, pero hindi sumuko. Nais kong ipaalaala sa inyo na ang tunay na pamilya ay hindi laging nasusukat sa dugo, kundi sa kung sino ang handang damayan ka sa oras na ikaw ay basag na basag, tulad ng isang munting binhi na pilit sumisibol sa gitna ng semento. Ang pag-asa at pagmamahal ay laging makahahanap ng paraan para mamulaklak. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na gumugulo sa isip ko na nais kong ibato sa inyo. Sa ating kultura na napakahalaga ng utang na loob, kung kayo ang nasa katayuan ni Raisa, magagawa niyo rin bang talikuran at ipakulong ang sarili niyong mga magulang para sa kapakanan ng inyong sariling pamilya? O pipiliin niyo pa ring magpatawad kahit paulit-ulit na kayong sinasaktan? Gusto kong marinig ang inyong mga saloobin. I-comment niyo sa ibaba ang inyong sagot at kwento. Kung naantig ang inyong damdamin ng ating serye, huwag kalimutang i-like at i-share ang video na ito para marami pa tayong ma-inspirasyon at mapalakas ang loob. Muli, maraming salamat sa pagsama sa amin sa paglalakbay na ito. Ang kwentong ito ay hatid sa inyo ng Kwentong Puso. Ito ang inyong tagapagsalaysay, si Clara, na nag-iiwan ng mensaheng
Piliin mo ang kapayapaan, piliin mo ang iyong sarili, at higit sa lahat, piliin mong magmahal hanggang sa muli.